Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya ng inaasahan, hindi po nagtagal sa ating area of responsibility. Ito pong bagyong Gardo. Ito po ay nakapasok sa ating PAR kahapon around 3 p.m. At nagkasabay pa po yan sa bagyong Francisco na lumabas ng ating area of responsibility ng around 7 p.m. kagabi. At kanina ngang alas 8 ng umaga, bago mag 9 a.m. nakalabas na ng ating area of responsibility. Ito pong bagyong Gardo. So less than 24 hours lamang po yan sa loob ng ating area of responsibility, at yan po ay umakyat na patungo dito sa southeastern portion ng Japan. Ito pong bagyong Gardo, bukod sa nakalabas na ng ating area of responsibility, ay wala pong naging direktang epekto sa ating bansa. At hindi po yan dumikit sa ating landmass o kalupaan. Sa ngayon po ay wala na po tayong bagyo sa ating area of responsibility, pero may epekto pa rin po yung ating habagat o southwest monsoon, at meron tayong binabantayang mga grupo ng kaulapan. Talakayin naman natin yan. Nandito tayo ngayon sa ating satellite image, at kung papansinin nyo dito, yung bagyong Gardo is halos dumidikit na dito sa dating bagyong Francisco, yung bagyong may international name na Mekhala. So ito pong dalawang ito, itong bagyong Gardo ay halos wala rin pong masyadong hila sa ating habagat. Mostly ang ating habagat ay tumutungo dito sa general direction nila, at apektado pa rin po niyan ang malaking bahagi ng Luzon. Kung mapapansin nyo, medyo nabawasan yung ating mga kaulapan at mga pag-ulan dahil sa ating habagat, pero possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan, at maula pa rin po yung ating panahon dito po, lalong-lalo na sa areas ng Batanes, Northern Luzon, lalong-lalo na ang Ilocos region. Ito pong areas ng Zambales at Bataan, kasama na po dyan ang Mindoro, dyan po sa Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa, ang Calabarzon area, Metro Manila, at ang malaking bahagi ng Central Luzon, possible pa rin po yung ating mga scattered lamang o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, malakas po yan kapag meron tayong mga thunderstorms. Pero again, ito pong itaas na bahagi nating bansa, ang Luzon, yan po ay epektado ng habagat. At kung titingnan nyo, meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Nag-shift o lumilipat naman yung ating concentration ng pag-ulan dito po sa area ng Mindanao dahil po sa mga grupo ng kaulapan na yan. Sa ngayon, mataas po ang ating tsansa ng mga pag-ulan at maula po ang ating panahon. At posible rin po yung ating mga thunderstorms dito po sa area ng Davao region at Caraga. So mas makulimlim po tayo dyan, at kung minsan meron tayong mga nararanasang pag-ulan na thunderstorms. Itong mga kaulapan na ito, relatively active po yung ating intertropical convergence zone. So dyan po sa mga areas na yan, babantayan natin yan in the next few days dahil may chance na meron tayong mabuong low pressure area dito po sa general area na ito, loob at maging sa labas ng ating area of responsibility. Itong mga grupo ng kaulapan na ito, mag-extend pa po yan dito. So sa ngayon, wala pa tayong medyo defined na sirkulasyon dyan, at wala pa rin po tayong medyo mababang pressure. Pero nonetheless, ito pong mga area na ito ay magiging active in the next few days. At meron tayong mga posibleng mabuong sirkulasyon dyan. At yun nga, yung concentration ng ating mga pag-ulan ay nandito ngayon sa baba ng ating bansa. Maliban po dito sa mga pag-ulan dulot ng ating habagat o southwest monsoon. May mga pag-ulan tayo nitong nakarang habagat, pero hindi pa yun sapat para mapunan yung mga kakulangan natin sa tubig at sa area po ng mga dam natin. Hindi pa po siya sapat. Pero in the next few weeks, in the next few days, ito pong mga general area na ito, lalong-lalo na po itong nasa labas na area, is possible po tayong makaranas ng mga posible pong may mga mabuong sirkulasyon dyan sa mga susunod na araw na in turn, magpapalakas po ng ating habagat at mas madadagdagan or magdudulot po ng mga pagulan sa atin. Yan po ay sa susunod na linggo. Sa ngayon, meron tayong mga possible pagulan dahil po dito sa mga kaulapan na ito, sa areas ng Visayas at Mindanao, at ang habagat naman nagpapaulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, particularly ang kanlurang bahagi nito. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, bagamat wala na po tayong bagyo, wala pa tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility, at wala pa naman tayong binabantay ng low pressure area. Pero meron tayong general areas na i-monitor in the next few days, mga possible na mabuong sirkulasyon dyan. Balikan natin yan sa mga susunod na araw. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.